GMRC 4, Quarter 3, Week 8. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, mga laro ng lahi ay nagpapasidhi sa pagmamahal sa bayan at kapwa Pilipino. Sagutin ang sumusunod na tanong. Kapag pumasok ka sa isang malinis na silid-aralan, ano ang iyong magiging pakiramdam? Tama, kapag pumasok ako sa isang malinis na silid-aralan, pakiramdam ko ay tahimik at komportable. Ano ang sinasabi ng iyong isip na gusto mong gawin sa loob ng isang malinis na silid-aralan? Ang nais kong gawin ay mag-aral ng maayos at mag-focus sa mga aralin. Hahatiin ng guro ang klase sa 5. Ang bawat grupo ay gagawa ng maikling cheer sa loob ng 5 minuto. Bubuo ng 10 segundong cheer na isisigaw o isasayaw ng bawat kasapi ng pangkat. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Ano ang iyong unang naramdaman nang mapabilang ka sa pangkat? Paano kayo nakapagpasyang magkaroon ng pangalan ang pangkat? Bakit ito ang pangalang napili? Paano kayo nakapagpasyang magkaroon ng cheer ang pangkat? Bakit itong mga gamit, props o costume ang inyong ipinakita at ginamit? Personal na pagsulat ng damdamin. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Lagyan ng check kung oo o hindi ang iyong sagot. Mga pakiramdam sa pagpasok sa isang malinis na silid-aralan. Nararamdaman ko rin ba ang mga ito habang ginagawa ang cheer? Oo o hindi? Tukuyin ang mga sumusunod na larong Pinoy. Para sa unang laro, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5. Ang mga larawan na inyong nakita ay mga tinatawag na larong lahi. Ang mga larong lahi ay tradisyonal na mga laro na bahagi ng kultura ng isang bansa, tulad ng patintero, tumbang preso, luksong baka, sipa, at marami pang iba sa Pilipinas. Karaniwang nilalaro ang mga ito sa lansangan, bakuran, o sa mga lugar kung saan maaaring magtipon ang mga bata at kabataan. Ang mga larong ito ay hindi lamang nagbibigay aliw, kundi nagtataguyod din ng mga positibong aspeto ng buhay na nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang komunidad. Kagandahan ng mga larong lahi. Una, pagpapanatili ng kultura at tradisyon. Ang mga larong lahi ay nagdadala ng yaman ng kasaysayan at kultura. Sa paglalaro ng mga ito, na ipapasa sa mga bagong henerasyon ang mga tradisyon na nagpapakilala sa pagiging Pilipino. Pangalawa, pagpapalakas ng katawan at kaisipan. Ang mga larong lahi ay pisikal na aktibo, kaya nakatutulong ito sa pagpapanatili ng kalusugan ng katawan. Marami rin sa mga larong ito ang nangangailangan ng diskarte, bilis ng pag-iisip at kooperasyon na
nakakatulong sa mental at social development ng mga manlalaro. Pangatlo, pagtatatag ng pagkakaibigan at kooperasyon. Karaniwang nilalaro ito ng pangmaramihan, kaya nagkakaroon ng pagkakataon ang mga bata at kabataan na makipagkaibigan at matuto ng pakikisalamuha. Natututo rin silang magtulungan at magtrabaho bilang isang koponan. Pang-apat, pagtuturo ng halagang moral. Sa pamamagitan ng larong lahi, natututo ang mga bata ng disiplina, sportsmanship at pagtanggap ng pagkatalo. Ang mga halagang ito ay mahalaga sa kanilang paglaki bilang mabuting individual. Panglima, mura at simpleng libangan. Ang mga larong lahi ay hindi nangangailangan ng mahal na kagamitan o advanced na teknolohiya. Simpleng gamit lamang tulad ng tsinelas, bola o batya ang madalas gamitin. Kaya naaabot ito ng sinuman, anuman ang estado sa buhay. Ang kulturang Pilipino ay nasasalamin sa mga tradisyonal na laro o kung tawagin natin ay laro ng lahi. Suriin natin ang mga halimbawa ng makulay na mundo ng mga tradisyonal na larong Pilipino na nakaaaliw sa mga henerasyon at tuklasin ang kahalagahan na taglay nila sa ating kultural na pamana. Lagyan ng check kung alam mo ang sumusunod na mga tradisyonal na laro o laro ng lahi. Una, agawang base. Agawang sulok, araw lilim, bahay-bahayan, bahay kubo, bati kobra, bulong pari, jack and poy, langit lupa, luksong baka, luksong lubid, patintero, piko, sipa, tumbang preso. Piliin sa kahon kung anong laro ang tinutukoy sa bawat pahayag. Narito ang mga pagpipilian: agawan base, agawang sulok, araw lilim, bahay-bahayan, bahay kubo, bati kobra, bulong pari, jack and poy, langit lupa, luksong baka, luksong lubid, patintero, piko, sipa, tumbang preso. Una, ito ay laro ng mga galaw ng kamay na sikat sa mga Pilipino. Ito ay isang labanan ng talino habang sinusubukan ng mga manlalaro na hulaan at kontrahin ang mga galaw ng kanilang kalaban. Kaya maghagis ka man ng bato, papel o gunting, naway mapanig ka ng swerte habang sumisigaw ka ng jack and poy tagumpay. Pangalawa, ang mga manlalaro ay bumubuo ng isang bilog at isang lihim na mensahe ang ibinubulong mula sa isang tao patungo sa susunod hanggang sa maabot nito ang huling manlalaro. Ang huling mensahe ay ibinabahagi ng malakas na kadalasang nagreresulta sa pagtawa kapag ito ay nakakatuwang binaluktot sa daan. Pangatlo, ang mga manlalaro ay bumubuo ng isang linya at humalili sa pagtalon sa isang nakayukong baka o bull. Sa bawat matagumpay na paglukso, tumataas ang taas ng nakayukong manlalaro. Pang-apat, ang mga manlalaro ay lumukso sa grid.
Maingat na iiwasan ang mga linya at lumapag sa mga may numerong kahon. Dapat matagumpay na makumpleto ang buong grid habang sumusunod sa mga panuntunan ng bawat kahon. Panglima, ang mga manlalaro ay mag-aagawan upang mahawakan o maabot ang itinilagang lugar. Depende sa tawag ng pinuno ng laro. Kapag tinawag ang langit, dapat hawakan ng mga manlalaro ang anumang nakataas sa ibaba, habang hinihiling ng earth na hawakan nila ang lupa. Pang-anim, 2 koponan ang magkaharap sa isang hugis parihaba na hinati ng mga linya. Ang layunin ay magtagumpay na makatawid sa teritoryo ng kalabang koponan nang hindi nahuhuli. Samantala, ang mga tagapagtanggol ay naglalayon na harangan ang kanilang landas gamit ang matulin na paggalaw at matalinong mga diskarte. Pang-7, 2 tao ang may hawak sa bawat dulo ng lubid at ang iba naman ay salitan sa paglundag dito. Habang umuusad ang laro, tumataas ang bilis at pagiging komplikado nito na hinahamon ang mga tumatalon na sumusunod sa ritmo. Pang-8, gumaganap ang mga bata sa iba't ibang tungkulin. Ginagaya ang mga nasa hustong gulang at nakikisali sa mga mapagkunwari na senaryo. Ang isang bata ay maaaring umako sa tungkulin ng magulang, habang ang iba ay magiging mga kapatid o kamag-anak, gamit ang makeshift props at walang katapusang pagkamalikhain. Isang mundo ng make-believe ay nagbubukas. Pang-9, isang laro na ipinagdiriwang ang pagiging simple ng pamumuhay sa kanayunan. May inspirasyon ng tradisyonal na kubo ng mga Pilipino o kubo. Ang larong ito ay nagsasangkot ng paggawa ng mga miniature na version gamit ang mga natural na materyales tulad ng patpat, dahon at bato. Ang hamon ay nasa pagbuo ng isang matibay at isang bahay kubo na maganda sa paningin. Pang-10, isipin ang isang palaruan na naging isang larangan ng digmaan na may 2 koponan na nag-aagawan para sa pangingibabaw. Ang bawat koponan ay nagbabantay sa itinilagang base nito habang sinusubukang hulihin ang mga kalaban at dalhin sila sa kanilang sariling teritoryo. Ang laro ay nangangailangan hindi lamang ang bilis ng paa, kundi pati na rin ang matalinong taktika at pagtutulungan ng magkakasama. Pang-11, kilala rin bilang Sun and Shade. Ito ay isang laro kung saan ang isang tao ay pipiliin bilang taya o it. Nakapiring ang taya habang nagbibilang. Hahanap ang iba ng mga lugar na napagdesisyonan kung may araw o lilim at doon sila tatayo. Pagkabilang ng taya ay dahan-dahan siyang nilibot ng nakapiring upang mahawakan ang ibang manlalaro nang hindi niya nakikita. Pwede lumipad habang naghahanap ang taya sa lugar na napagdesisyonan kung araw o lilim. Larong pumapalakpak sa kamay. Ang ritmikong larong ito ay nangangailangan ng 2 manlalaro na sumasalamin sa mga galaw ng kamay ng isa't isa habang kumakanta ng nakakaakit na tono. Ang hamon ay nakasalalay sa pagpapanatili ng pag-synchronize habang nagdaragdag ng mga komplikadong pattern at pagkakaiba-iba sa pagkakasunod-sunod ng
pagpalakpak. Pang-13, layunin ng mga manlalaro na mapanatili ang paglipad ng pinagsama-samang goma o tingga na may papel o tela. Ito ay sinisipa at hanggat maaari mapanatiling hindi nahuhulog sa lupa. Pang-14, naglalaro sa loob ng isang nakakulong na lugar. Ang larong ito ay naghaharap ng dalawang koponan laban sa isa't isa. Ang layunin ng laro ay upang makuha ang sulok o home base ng kalabang koponan nang hindi nahuhuli. Ito ay ginagawa sa isang kapanapanabik na sayaw ng mga kalkuladong paggalaw habang sinusubukan ng mga manlalaro na lampasan ang kanilang mga kalaban. Pang-15, nagsasangkot ng pagbagsak ng lata na binabantayan ng isang manlalaro na kilala bilang taya o preso. Ang ibang mga manlalaro ay nagtatangkang itumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng kanilang mga tsinelas o iba pang bagay dito, habang ang preso ay nagtatanggol dito. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, H, pangalawa, G, pangatlo, J, pang-apat, M, pang-lima, I, pang-anim, L, pang-pito, K, pang-walo, D, pang-siyam, E, pang-sampu, A, pang-labing-isa, C, labing-dalawa, F, labing-tatlo, N, labing-apat, B, at labing-lima ay O. Paglalaro ng Jack and Poy with friends. Daloy ng pagbubuo ng mga pangkat. Pangkatin ang klase ng hindi bababa sa 3 miyembro at hindi hihigit sa 5 miyembro. Lalaruin sa loob ng silid-aralan ang Jack and Poy ng may kasama o kapangkat. Mag-uusap ang pangkat kung ano ang kanilang ipapakita ng sabay-sabay, kung papel, gunting, o bato. Magkatalikuran ang magkatunggaling pangkat at sa hudyat ng guro ay sabay-sabay silang maghaharapan at ipapakita din ng sabay-sabay ang kanilang pinili kung papel, gunting, o bato. Ang unang makalimang panalo ay mananalo at haharapin ang mananalo sa mga susunod na tunggalian hanggat matira ang pangkat na walang talo at hihiranging kampyon. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Ano ang iyong unang naramdaman nang mapabilang ka sa pangkat? Paano kayo nakapagpasya kung ano ang ipapakita ng pangkat? Ano ang iyong naramdaman nang manalo o matalo ang pangkat? Kapag naglaro ka ng sumusunod na laro ng lahi, iyong manatututuhan ang sumusunod na aspekto, mag-isip at tumukoy ng iba pang aspekto. Narito ang mga aspekto ng mga halimbawa ng laro ng lahi. Una, negosasyon ng mga tungkulin sa bahay-bahayan. Mga iba pang aspekto sa kultura na maaari pang matutuhan. Narito ang maaaring maging sagot. Kooperasyon at pagtutulungan. Natututo tayong makibagay at gampanan ang pagtulong sa isa't isa. Sumunod, pagiging tapat kapag naglalaro ng bulong pari. Mahusay, pagpapahalaga sa respeto at disiplina. Sa bulong pari, ang pagiging tapat sa pagsunod sa mga patakaran ay nagpapakita ng halaga ng respeto sa laro at mga kalaro.
Koordinasyon na kinakailangan sa patintero. Magaling, pagtutulungan. Sa laro ng patintero, matututo tayong makipagtulungan sa mga kasamahan sa koponan upang magtagumpay. Pagpaplano ng susunod na hakbang sa Jack and Poy. Tama, pagpapasya ng mabuti. Ang pag-iisip ng tamang taktika ay kailangan upang manalo. Pagtalon at pagsipa sa sipa. Mahusay, pagpapalawak ng diskarte at kasanayan. Sa sipa, natututo ang mga manlalaro ng pag-focus, diskarte at pagiging mas creative upang magtagumpay sa laro. Pag-estratehiya sa agawang sulok. Magaling, pagtutulungan at kooperasyon. Mahalaga ang pagtutulungan ng mga kasamahan sa koponan upang magsanib puwersa at magtagumpay sa laro. Pagtakbo at pag-iwas sa agawan base. Pagpapahalaga sa kalusugan at pisikal na aktibidad. Sa mga larong may kasamang pisikal na galaw tulad ng sipa at agawan base, natututo tayong magpahalaga sa kalusugan at fitness. Pagdiriwang ng tagumpay sa luksong baka. Pagpapakita ng paggalang sa iba. Sa tuwing may magtatagumpay, mahalaga ang pagbibigay galang at papuri sa mga kasamahan. Tanggapin ang pagiging taya ng may kagalakan sa tumbang preso. Tama, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Natututo tayong magpatawad at magpakumbaba sa bawat pagkatalo at hindi magsisisi. Pagtapat-tapatin. Itapat ang mga nasa ikalawang hanay sa tama nilang paglalarawan sa unang hanay. Isulat ang tamang titik sa patlang. Unang hanay, unang bilang. Nag-aalok ng nakakapreskong alternatibo na nagtataguyod ng pisikal na aktibidad at malusog na pamumuhay. Ang pagtakbo, pag-iwas, pagtalon, pagsipa sa mga laro ng lahi ay tumutulong sa mga bata na bumuo ng matibay na kasanayan pang-pisikal. Narito ang mga pagpipilian para sa ikalawang hanay. A. Nagpapaalala sa ating pinagmulan. B. Pinagbubutihan ang interpersonal at social skills. C. Nagpapanatili ang isang malusog na pamumuhay para sa mga bata. D. Tumutulong sa pagbuo ng pananagutan, katapatan, at integridad. E. Nagpapaunlad ng mga kasanayan sa pag-unawa. F. Nagsusulong ng sportsmanship. Pangalawa, naglilinang na matuklasan ang kahalagahan ng patas na laro, paggalang at katatagan. Magpagdiriwang man ng tagumpay sa isang laro o tanggapin ang pagkatalo ng may kagalakan. Ang mga bata ay nagpapaunlad ng birtud ng pagiging palaro na nagbibigay daan para sa isang malusog na saloobin patungo sa tagumpay at kabiguan. Pangatlo, nagpapasigla rin sa pag-unlad ng pag-iisip. Ang mga larong ito ay nangangailangan ng mga bata na mag-isip ng kritikal, gumawa ng mabilis na mga desisyon at lutasin ang mga problema. Pang-apat, nagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan at pagtutulungan. Natututo ang mga bata ng mga kasanayan habang sila ay nakikipag-usap, nakikipagtulungan at nag-estratehiya sa kanilang mga kalaro. Ang mga larong ito ay nagpapatibay ng pagtutulungan ng magkakasama at nagpapatibay sa kakayahan ng mga bata ng maayos tungo sa iisang layunin. Panglima, nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga henerasyon.
na nagdadala ng diwa ng ating wika, kaugalian, kasaysayan at kultural na pamana na nagpapaunlad ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa kanilang pamanang Pilipino. Pang-anim, nagtatanim ng mahalagang pagpapahalaga sa mga bata na nagtuturo sa kanila ng kahalagahan ng responsibilidad, katapatan at integridad. Binibigyang diin ng mga larong ito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tuntunin, paggalang sa mga hangganan at paghahalinhinan. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang C, pangalawa F, pangatlo E, pang-apat B, panglima A, at pang-anim ay D. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa inyong komunidad, paano mo mahihikayat ang mga kabataan na maglaro ng tradisyonal na larong lahi upang mapanatili ang yaman ng kulturang Pilipino? Pangalawa, isang batang manlalaro ng patintero ang nagiging mas mabilis at maliksi dahil sa laro. Paano mo maipapaliwanag na ang paglalaro ng larong lahi ay nakakatulong hindi lamang sa pisikal na kalakasan, kundi pati na rin sa mental na diskarte? Panuto, paglalaro ng bulong pari, daloy ng pagbubuo ng mga pangkat. Nangangailangan ito ng 2 pangkat na hindi bababa sa 5 manlalaro. Isang manlalarong hindi kabilang sa pangkat ang gaganap bilang pari. Pipili ng leader ang bawat grupo. Lalapit ang isang leader sa pari at ibubulong ang isang pangalan sa kabilang pangkat. Ang pari ay sisigaw, lapit o lumapit. Pagkasigaw ay isang manlalaro kahit sino sa pangkat na may binulungan na pangalan ay hahakbang sa harap. Kung sakaling ito ang manlalaro na tinukoy, sisigaw ang pari na bang at siya ay hindi na kasali. Kung hindi ay hindi sisigaw ang pari at maaari nang bumalik ang manlalaro sa pangkat. Gagawin ulit ito ng kabilang pangkat naman. Ang grupo na may kaunti o walang natitirang manlalaro ay magiging talunan. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Ano ang iyong naramdaman nang hindi ka nakasali sa pangkat? Ano ang iyong naramdaman nang manalo o matalo ang pangkat? Gumawa ng tula na may 2 saknong o stanza o lines lamang. Ang bawat saknong ay dapat naglalaman ng 8 o 12 pantig, 8 or 12 syllables lamang. Ilarawan sa tula ang alinman sa sumusunod o ano o halimbawa ng laro ng lahi. Halaga ng kapwa-bata sa laro ng lahi. Pakiramdam habang naglalaro. Hamon sa paglalaro. Aking tula sa laro ng lahi. Unang saknong, ikalawang saknong. Ang ginawang maikling tula ay mamarkahan ng guro ayon sa rubrics na ito. Para sa pamantayan, diwa ng ginawang tula, pagsunod sa alituntunin ng paggawa. Sumunod naman ay ang pag-wrap ng ginawang tula. Gamit ang mga kamay, gagawa ng beat ang mga mag-aaral. Habang nakaupo, sabay ang kamay na tatapikin ang parehong tuhod ng 2 beses pagkatapos ay gagawa ng isang palakpak. Gawin ito ng paulit-ulit. Irarap ng sunod-sunod at sabay-sabay ng lahat ng mag-aaral ang mga nagawang mga tula. Kaalinsabay sa tunog ng beat.
Para naman sa pagsusulit, isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali kung ang pangungusap ay mali. Isulat ang sagot sapat lang. Una, ang laro ng lahi lamang ang pinakakatangi-tangi at pinakamabisang nagpapagaan sa isang mabigat na araw at ang pinakamagandang paraan sa pagpapahinga ng ating isipan. Pangalawa, ang laro ng lahi ay mga larong nilalaro ng mga bata lamang, kadalasang gumagamit ng mga katutubong materyales o instrumento. Pangatlo, ang mga tradisyonal na laro ay maaaring bumuo ng mga pisikal na kakayahan habang sila ay naglalakad, tumatakbo at tumatalon sa pagpapabuti ng kanilang mga istruktura ng buto at kalamnan na tumutulong sa pagpapahusay ng kanilang immune system. Pang-apat, ilan sa mga halimbawa ng laro ng lahi ay ang luksong tinik, tumbang preso, tago-taguan, langit-lupa, patintero, piko, sipa, palo-sebo, pitik-bulag, Chinese garter, agawang base, at shato. Panglima, isa sa pinakamahalagang aspekto ng nasyonalismo, kultura at tradisyon ng bansa ay ang mga tradisyonal na laro o laro ng lahi. Pang-anim, lumalabas ang kahalagahan ng laro ng lahi sa usapin ng kalusugan, kultura, panlipunang at hikain at pagpapahalaga ng isang bata. Pang-pito, nagbibigay daan ang laro ng lahi na makaranas ng mas malusog na pamumuhay dahil nangangailangan ito ng pisikal na paggalaw na makapagpapanatili sa ating tamang kalusugan. Pangwalo, patok na patok ang laro ng lahi sa mga bata dahil ito ang mga laro o sports na karaniwan nilang nilalaro nang gumagamit ng makabagong teknolohiya. Pang-siyam, sa laro ng lahi, hindi maaaring lumikha ng sariling aktibong recreational game. Pang-sampo, sa pamamagitan ng paglalaro ng laro ng lahi, mapapaunlad nito ang mga motor skills, koordinasyon ng katawan, ehersisyo lokomotor, ilapat ang mga aktibidad na may kaugnayan sa kasanayan at mapahusay ang kapasidad ng pag-iisip. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, mali. Pangalawa, mali. Pangatlo hanggang pang-pitong bilang ay tama. Pangwalo at pang-siyam ay mali. At ang pang-sampu ay tama. Para sa inyong takdang aralin, maglaro ng laro ng lahi sa loob o labas ng silid-aralan. Bibigyan ng guro ng marka ang lahat ng mag-aaral sa pamamagitan ng nakapaloob na rubrik. Pamantayan, pagpaplano ng estratehiya, pagtutulungan ng bawat isa. Luksong lubid, misyon ng laro ng lahi, paramihan ng makakapasok at patagalan sa loob ng lubid na umiikot habang ito ay hawak sa magkabilang dulo ng dalawang pinakamatangkad sa klase. Daloy ng aktibidad, ang kagamitang kailangan ay isang mahabang lubid. Ang isang pangkat ay binubuo ng 5 manlalaro at isang coach. Ang mga hindi kasali ay kakanta ng leron-leron sinta ng paulit-ulit. Isa-isa papasok sa umiikot na lubid ang mga manlalaro nang hindi dumadampi ang lubid sa anumang parte ng katawan. Kung lahat ng 5 manlalaro ay nakapasok, patagalan naman sila sa pagtalon habang ang lubid ay umiikot. Patintero, misyon ng laro ng lahi, subukang tumawid sa linya hanggang dulo at pabalik ng hindi mahahawakan o mahuhuli. Daloy ng aktibidad, ang kagamitang kailangan ay chalk, scoreboard, pito, stop, watch. Ang isang pangkat ay binubuo ng 5 manlalaro at isang coach. Ang opisyal ng laro ay ang scorer.
timekeeper, 5 minuto lamang, at 5 linesman. Ang isang koponan ay dapat makaipon ng maraming puntos sa pamamagitan ng pagtawid sa mga linya ng hindi natatag. Ang isang pangkat na nakapwesto sa linya ay tinatawag na line guard, habang ang isang pangkat na tatawid hanggang dulo at pabalik ay tinatawag na passer.